Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hentil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos ang marunong sa lahat. Sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si David ay kilala na dakilang hari. Naging matagumpay siya laban sa mga Pilisteo at iba pang mga kalaban. Nagkaroon siya ng alliances sa mga karatig bayan. Kaya dumating ang panahon na lumawak ang kanyang kaharian at naging matatag. Natalo na niya ang mga kaaway ng mga Israelita. Okay na siya. Nakatira na siya sa isang palasyo. Naisip niya na ang kaba ng tipan ay nasa ilalim lang ng tolda. Kaya nagbalak siya na gumawa ng templo para sa Diyos upang ang kaba ng tipan ay mailagay naman sa bahay na bato. Nung isinangguni niya ito kay Propeta Nathan, pinayagan siya. Pero iba ang salita ng Diyos sa propeta, kaya pinagsabihan siya uli ng propeta. Pinaalaala kay David na ang kalagayan niya ngayon ay hindi niya kagagawan. Ito ay biyaya ng Diyos. Ang Panginoon ang kumuha sa kanya sa pagpapastol ng tupa. Ang Panginoon ang nagbigay sa kanya ng tagumpay sa mga kaaway. Palalawakin pa niya ang kanyang kaharian. Bibigyan ng Diyos ng kapayapaan ang bayan. Ang lahat ng ito ay biyaya ng Diyos. Hindi lang ito. Magiging isa pa ang Diyos. Magbibigay pa ang Diyos ng isang hari na galing sa kanyang anak. Magiging matatag din ang paghahari niya. Hindi lang nangako ang Diyos na ang paghahari ni David ay mananatili magpakailanan. Magiging matatag ang sambahayan ni David at mananatili ang paghahari sa angkan ni David. Ang narinig natin ay ang basihan ng pagtitipan ng Diyos sa angkan ni David. Ang mga hari ng Israel ay palaging manggagaling sa lipi ni David. At totoo nga, ang mga hari sa Jerusalem ay galing lamang sa pamilya ni David. Hindi nagkaroon ng ibang dinastiya sa Jerusalem. Pero hindi nawala ang paghahari sa pamilya ni David dahil kay Jesus. Si Jesus ay hari magpakailanman at siya tinatawag na anak ni David kasi galing siya sa lipi ni David. Kaya tinupad ni Jesus ang pangakong ito ng Diyos. Ang pagsilang ni Jesus sa Bethlehem at ang pagtanggap sa kanya ni Jose bilang kanyang anak
ay ang katuparan ng pangakong ito. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kaya sa pagdiriwang natin sa Pasko, itinatanim sa ating puso ang katapatan ng Diyos. Manalig tayo sa Kanya. Tapat siya sa Kanyang plano na iligtas tayo. Ang plano ng Diyos ay para sa ating kaligtasan at ito'y tinutupad niya. Sa Paskong ito, O Diyos, ipadama mo sa amin ang iyong katapatan. Hindi mo kami pinababayaan. Tinutupad mo ang iyong pangako sa amin. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.